Nagmamadaling bumaba si Ariana nang i-anunsyo ng isa sa mga kasambahay nila ang pagdating ng panganay ni anak at ang napangasawa nito. Iho, mabutit na paaga kayo para may oras pa kayong makapagpahinga. Maluwag ang pagkakangiti ni Ariana nang datnan ang mag-asawa sa veranda na tila may pinagtatalunan. Nang marinig naman ni Juancho ang masiglang bati ng ina, ay agad niyang nilapitan ito at hinagkan sa pisngi. Maagang natapos ang meeting ko. Wala naman kaming schedule kaya nakapagdesisyon na naming dumiretso na rito. At isa pa, gusto kong makausap si Agatha. Pagsisinungaling niya sa ina. Dahil ang totoo ay mas makakabuti sa kanila ni Almira na may ibang tao sa paligid nila. Tuwing naaalala niya ang sinabi sa kanya ni Yvette, kanina ay nagiinit ang ulo niya. Dapat anak, magbakasyon ka muna para naman maasikaso mo ang asawa mo. Sabay tingin ni Ariana kay Almira na tahimik lamang na nakatayo sa tabi ni Juancho. Hindi ko na kailangang ipakilala siya sa iyo, Mama. Kilala na ninyo siya. Sabi naman ni Juancho na mapansin niya na natuon ang atensyon ng ina sa asawa. Biglang natigilan naman si Ariana. May nararamdaman siyang kakaiba sa relasyon ng dalawa. At nang muli niyang lingunin si Almira, ay kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. Teka nga muna, bakit ba dito tayo nag-uusap? Halik kayo sa loob ng makapaghanda na ng paborito mong merienda. Muling pinasigla naman ni Ariana ang tinig at nginitian niya si Almira. Nang nauna nang pumasok sa loob si Juancho ay nilapitan niya ang manugang at pinisil niya ang kanang kamay nito. Welcome to our family. Pabulong natura naman ni Ariana bago ikiniya ito papasok sa mansyon. Inabutan nila si Juancho na printing nakaupo sa sofa, habang panay ang pindot nito sa hawak na cellphone. Juancho, tigilan mo na muna yan. Ihatid mo muna itong asawa mo sa kwarto ninyo para makapagpahinga siya. Ipapatawag ko na lang kayo kapag handa na ang merienda. Utos naman ni Ariana sa anak. Hindi pinansin ni Juancho ang sinabi ng ina. Where's Agatha, Mama? I want to talk to her. Walang kangiti-ngiti niyang tanong. Nagpapahinga ang kapatid mo. Hindi siya pwedeng istorbohin. Mamaya na lang kayo mag-usap. Sige na, magpahinga na muna kayo. Pagtataboy naman ni Ariana sa kanila. Kumusta po si Agatha? Hindi na napigilan ni Almira na ipakita ang pag-alala sa kanyang kaibigan. Medyo maselan ang pagbubuntis niya, iha. Matipid na tugon naman ni Ariana. Naikuyom naman ni Juancho ang mga palad nang marinig ang sinabi ng ina. At nang may dumaan na katulong, ay agad niyang tinawag ito. Sally, pakisamahan mo nga ang Ma'am Almira mo sa kwarto namin. Mabilis na utos niya rito. Tututol sana si Ariana ngunit napaisip siya na mas mainam na kumprontahin ang anak nang hindi kaharap ang asawa nito. Juancho, hindi ko gusto ang pagtrato mo sa asawa mo. Paninita niya rito nang makatalikod na si Almira. Mami, baka kapag nalaman mo ang ginawa ng babaeng iyan kay Agatha, ay hindi mo na siya hahayaang makatungtong muli rito sa mansyon. Nakatiim bagang natugo naman ni Juancho. Napabuntong hininga naman si Ariana at napaupo sa tabi ng anak. Alam na namin ang lahat. Sinabi na ni Dylan. But one of this day, I want to hear her side. At talagang pinaniniwalaan ninyo ang lalaking yon? Pagalit na pahayag naman ni Juancho. Aba, baka nakakalimutan mo na ako ang ina mo. Huwag mo akong pagtataasan ng boses. Mariing tura naman ni Ariana. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na napagtaasan siya ng boses ng anak. Napabugan ng hangin naman si Juancho at masuyong ginagap ang kamay ng ina. I'm sorry, Mami. Hindi naman ako sa inyo nagagalit, kundi sa walang hiyang Monteverde na yon. Pagpapapliwanag naman niya rito. Sige na, magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka. We will talk about it later. Malumanay ang tinig ni Ariana na muling magsalita sa anak. Wala na nagawa si Juancho kundi sundin ang ina. Iniiwasan din niya ang magtalo sila dahil sa problemang kinakaharap ng kapatid. At nakakailang hakbang na siya ay narinig niya ang pagdating ng isang taong pinakaayaw niya makita sa ngayon. Dylan, kumusta ang papa mo?
Nag-aalalang tanong naman ni Ariana. Hindi rin niya inaasahan na makakarating ito dahil sa kalagayan ng ama. Mami, okay na po ang papa ko. Bago ako umalis ng hospital, ay nailipat na siya sa recovery room. Pagbabalita naman ni Dylan. Nagmamadaling muling bumaba naman si Juancho at galit na hinarap nito. Dylan, at talagang mami na rin ang tawag mo sa nanay namin. Kailan pa naging kabilang ang pamilya mo sa isang kaaway? Sarkastikong tanong naman ni Yarito. Juancho, mag-usap nga kayong maayos. Saway naman ni Ariana sa anak at tiningnan ito na makahulugan. Gusto niyang iparating dito na hindi niya nagugustuhan ang inaasal nito. Ngunit tila walang balak na pakinggan siya nito. Mami, dapat hindi ninyo hinahayaang maglabas-masok dito ang lalaking yan. Dahil hindi natin alam kung ano pa ang masamang balak niya kay Agatha. Hindi natinag naman si Juancho sa galit ng ina. Ang tanging plano ko para kay Agatha ay maayos ang relasyon namin. Mali ang naging simula namin ng kapatid mo, pero handa naman akong itama ang lahat. Malumanay, napahayag naman ni Dylan. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagtiim ng bagang ng kausap, kaya muli niyang inihanda ang sarili sa kung anumang masasakit na salitang maaari nitong bitawan pa. Do you love me, sister? Nanunubok na tanong naman ni Juancho. Wala ako ngayon dito kung hindi ko mahal si Agatha. Mabilis na tugon naman ni Dylan. Ayaw paniwalaan ni Juancho ang sinabi nito. Hanggat hindi niya napapatunayan. Mamaya mo sabihin ulit sa akin na mahal mo ang kapatid ko kapag ipinakilala ko na sa iyo ang asawa ko. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at walang lingon-likod na iniwan sila. Ngayong nasa mansyon na siya ng mga Almeda, si Almira ay hindi siya mapakali. Kahit maganda ang pakikitungo sa kanya ng ina ni Juancho, ay hindi pa rin napapanatag ang loob niya hanggat hindi nakakausap si Agatha. Gusto niyang magpaliwanag dito upang hindi siya pag-isipan ng masama nito. Ilang beses siyang napabuntong hininga bago lakas loob na lumabas ng kwartong tinutuluyan. Kung hindi niya ito gagawin ngayon, ay maaaring wala na siyang pagkakataon na makaharap ang dating boss. Kailangan na niyang umuwi ng Palawan upang makausap na niya ang kanyang tita. Nagpalingalinga naman si Almira nang makalabas ng kwarto ng matanawan. Ang isang katulong na nasa hallway ay agad niya itong nilapitan upang tanungin kung saan ang kwarto ni Agatha. Ilang magkakasunog na katok ang ginawa niya nang nasa tapat na siya ng kwarto ng boss. Napaatras siya. Si Dylan ang bumungad at walang sabi-sabing hinila siya nito at dinala sa family room. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dylan. Pagkapasok nila sa family room, mabilis din niyang nailak ang pintuan. It's none of your business. Gusto kong makausap si Agatha. May importante akong sasabihin sa kanya. Seryosong tugon naman ni Almira. No, hindi ako makakapayag na makalapit kang muli sa asawa ko. Baka kung ano na naman ang sabihin mo sa kanya. Mariing tutol naman ni Dylan. Dylan, wala akong oras na makipag-usap sa'yo. Kung hindi ko makakausap si Agatha ngayon, ay hahanap ako ng ibang pagkakataon. Walang lingon-likod na lumabas ng family room sa Almira. Napakunot noon naman si Juancho nang matanaw ang asawa na nagmamadaling lumabas ng family room. At napatiimbagang siya nang makitang papalabas din si Dylan. Susugurin niya sana ito ngunit pinigilan niya ang sarili. Dahil ayon sa kanyang mami ay maselan daw ang kalagayan ng pagbubuntis ng kapatid. Malalaking hakbang na tinungo niya ang kwarto nila ni Almira. Inabutan niya itong nakahiga habang mariing na nakapikit ang mga mata. Kung gagawa ka ng katarantaduhan, huwag dito sa pamamahay namin. Nangangalaiti sa galit naman si Juancho. Mabilis na napabalikwas ng bango naman si Almira. At nang titigan niya si Juancho, ay kitang-kita niya sa mga mata nito ang galit. Imbes na mataranta ay walang takot na sinalubong niya ang mga nagbabagang titig nito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Malamig niyang tugon dito. Mariing napamura naman si Juancho. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Almira. Anong ginagawa ninyong dalawa ng hayop na lalaking yon sa family room?
Nilapitan pa ni Juancho si Almira at mariing hinatak ang braso nito. "Juancho, let me explain." Napangiwi naman si Almira. Nasasaktan siya sa pagkakahawak nito. "Almira, kahit anong sabihin mo, ay hindi ko na kayang paniwalaan pa. I just want to remind you that you were legally married. Kaya huwag kang umasa na magkakabalikan pa kayo ni Dylan." Mariing pahayag naman ni Juancho sabay bitaw sa pagkakahawak sa braso ng asawa. "Napakarumi ng pag-iisip mo, Juancho. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras para ipaliwanag kung bakit nasa family room kami ni Dylan. Dahil hindi mo naman ako paniniwalaan, hindi ba?" Akmang tatalikuran ni Almira ito nang maramdaman niya ang dalawang kamay nito sa magkabilyan niyang balikat. Mabilis na iniharap naman ni Juancho sa kanya ang asawa. Hawak niya ang magkabilang balikat nito. "Tandaan mo, Almira, akin ka. At ayokong makikita kang nakikipag-usap sa ibang lalaki. Lalong-lalo na sa hambog na Monteverde na yon." Gustong singhalan ni Almira kung makapagsalita kasi ito ay parang wala silang relasyon ni Faith. Ngunit pinili na lang niyang magpakahinahon. "Huwag ka mag-alala. Marunong akong tumupad sa usapan. Habang kasal tayo, ay hindi ko hahayaang marumihan ang pangalan mo. Mabuti naman at marunong kang tumupad sa usapan." At nang mapadako ang tingin niya sa braso ni Almira, ay parang gusto niyang murahin ang sarili. "Ganito talaga ako. Mabilis magkapasa." Tura naman ni Almira na mapansin niya. Nasa braso niya ang atensyon ni Juancho. Marahan niyang tinanggal ang pagkakahawak nito sa balikat niya, sabay talikod. Gusto sanang aluin naman ni Juancho ang asawa, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Naisip niya na kung gagawin niya ito, ay maaring lumaki ang ulo nito. "Fix yourself." Malapit na ang hapunan. Turan na lamang niya bago lumabas ng kwarto. Nang mapag-isa naman si Almira ay hindi na niya napigilan ang mga luha niya. Nalulungkot siya dahil hindi niya alam kung anong direksyon ang tinatahak niya ngayon. Lalo pang bumibigat ang nararamdaman niya dahil sa paraan ng pakikitungo sa kanya ni Juancho. Mula na makausap nito si Faith, ay lagi na lamang nakasinghal sa kanya ito. Bigla niyang na-miss ang kanyang pamilya. Kung alam lamang na mga ito ang nangyayari sa kanya ngayon, ay may makakaramay siya. Ngunit ayaw naman niyang madamay pa ang mga ito sa problema niya. Mabilis na pinunasan ni Almira ang mga luha na makarinig ng sunod-sunod na katok. Wala sa sariling tinungo niya ang direksyon ng pintuan. "Ma'am, pinapatawag na po kayo ni Sir Ryan at ni Ma'am Ariana. Nasa study room po sila." Magalang na bungad ng batang kasambahay. "Okay, susunod na ako." Bigla na naman siyang nilukob ng kaba. Pagkaalis ng katulong ay nagmamadali niyang inayos ang sarili. At nang palabas na siya ng kwarto ay siya namang pagdating ni Juancho. "Saan ka pupunta? Akala ko ba magpapahinga ka?" Nakakunot ang noong tanong nito sa asawa. "Gusto akong makausap ng mga magulang mo." Maikling tugon naman ni Almira. Lalong lumalim ang pagkakakunot ng noo naman ni Juancho sa narinig. Alam niyang hindi makapaniwala ang mga magulang nang i-anunsyo niya na pinakasalan niya si Almira. Kaya naman gagawa ng paraan ang mga ito na malaman ang katotohanan kung legal nga ba ang naging kasal nila. "Gusto ko lang ipaalala sa iyo na wag mong kukunin ang kalooban ng mga magulang ko. Alam nilang puro kasinungalingan lang ang mga pinagsasabi mo." Napailing na lamang si Almira. Ayaw na muna niya makipagtalo kay Juancho. Ang mahalaga ngayon ay makausap niya ang mga magulang nito upang makapagpaliwanag. "Alam ko na hindi ganun kakitig ang pananaw ng mga magulang mo. I try to explain my side. Baka sila maintindihan nila ako. Pagbalibalik-tarin mo man yung kwento mo, ikaw pa rin ang punot dulo ng lahat. At huwag mong kakalimutan ng dahil sa'yo, muntik na mapahamak ang kapatid ko." Doon na tuluyang naputol ang pagtitingpi naman ni Almira. Pakiramdam niya na mga sandaling iyon ay sasabog na ang kanyang dibdib dahil sa galit. "Juancho,
Huwag mong ibintang sa akin ang mga kasalanan mo. Kung matinong lalaki ka lang, sana hindi aabot sa ganito ang lahat. Walang lingon-likod na iniwan niya ito. Hindi na niya binigyan ng pagkakataon na makapagbitaw pa ito ng mga salita na alam niyang masasaktan lamang siya. Kaya hindi na niya nakita nang biglang lumambot ang ekspresyon ng mukha ng asawa. Nang nasa tapat na siya ng study room, ay nagpakawala muna siya ng isang malalim na buntong hininga bago kumatok ng 2 beses sabay pihit sa seradora ng pintuan. Inabutan niyang magkatabing nakaupo sa pandalawahang sofa ang mag-asawang at tila may seryosong pinag-uusapan ang mga ito. "Almira, iha, halika." Maluwag ang pagkakangiti ni Ariana, sabay turo sa sofa sa tapat ng kinauupuan nito. "Gusto raw po ninyo akong makausap." Simula naman ni Almira, pagkaupo nito. Nagkatinginan muna ang mag-asawa. Si Ryan na ang una nagsalita. "Ayokong isipin mo na hindi ka tanggap sa pamilya naming ito. Ang ipinagtataka lang namin ay kung bakit biglaan ang pagpapakasal ninyo. Kilala namin si Juancho na hindi nito isusugal ang kanyang kalayaan. Alam ko po na hindi po ako ang tamang babae para sa kanya. No, iha, hindi yun ang ibig namin sabihin." Mabilis na salo naman ni Ariana sa mga sasabihin pa sana ni Almira. "Kung ako lang ang masusunod, ikaw ang gusto ko para kay Juancho. Kaya natutuwa ako na malaman ko na ikaw yung babaeng pinakasalan niya." Mapait na napangiti naman si Almira. Hindi naman po magtatagal ito. Kapag natapos na po ang problema ko kay Yvette, matatapos na rin po ang anumang kasunduan sa pagitan namin. Parang may pinungkirot sa puso niya ang naramdaman niya habang nagsasalita siya. "Dahil ba hanggang ngayon ay si Dylan pa rin ang mahal mo?" Nang aarok na tanong naman ni Ryan sa manugang. "Sweetheart," may babalang tinapunan naman na masamang tingin ni Ariana ang asawa. Sunod-sunod naman ang iling ang naging tugon naman ni Almira. "Kung ano man po ang nakaraan namin ni Dylan, hanggang doon na lamang po iyon." Magalang niyang tugon sa mga ito. "Hindi mo sinagot ang tanong ko, iha. Mahal mo pa ba si Dylan?" Puno ng kaseryosohang boses naman ni Ryan. Walang pag-alinlangan na sinalubong ni Almira ang titig na matandang lalaki bago nagsalita siya. "Para po sa ikapapanatag ng kalooban ninyo, hindi ko na po mahal si Dylan. At wala po akong plano na sirain ang pagsasama nila ni Agatha. Mabuti naman kung ganun, iha. Dahil umaasa kami mag-asawa na magiging maayos din ang pagsasama ninyo ni Juancho." Nakangiti na si Ryan na muling magsalita ito. "I think it's impossible. We had a mutual agreement at kapag natapos na ang problema ni Agatha, tatapusin na rin namin ang pagpapanggap na ito." Minabuti ni Almira na maging tapat sa mag-asawang Almeda. Ayaw na niyang lalong lumala pa sa problemang kinakaharap niya ngayon. Malungkot na tinitigan naman ni Ariana ang manugang. "Almira, bakit pumayag ka sa kalokohang ito ng anak ko? Alam ba ninyo na ang pagpapakasal ay sagrado? Hindi niyo dapat ito ginagawang biro. Naiintindihan ko po kayo. Pero ang pagpapakasal ang tanging solusyon upang tigilan na ni Yvette si Juancho. At para hindi na rin madamay si Agatha sa paghihiganti niya. Ang tanging hindi niya nasabi sa mga ito na may involved na pera sa naging kasunduan nila ni Juancho. Masyado nang maraming napiperwisyo ang Yvette na yan. Huwag ka mag-alala. May mga legal action na rin ginagawa ang mga Monteverde para matapos na ang mga kabaliwan niya. Sana nga po matapos na ito. Kailangan po ako ng tita ko sa Palawan." "Ibig mong sabihin, kapag natapos na ito, maghihiwalay na kayo ni Juancho?" Medyo tumaas naman ang boses ni Ariana. "That's our agreement po. May mga personal na din po akong dahilan, kaya ako bumalik dito sa Pilipinas. Kung gusto mong manatiling kasal sa anak ko, maaari kitang tulungan." Pangungumbinsi naman ni Ariana. Napangiti naman si Almira sa narinig. "Huwag na lang po nating palalain ang sitwasyon. Ayoko na muna pong sumugod sa isa na namang problema. Pero sa totoo lang,
ay natutokso siyang kagatin ang inaalok ni Mrs. Almeda para kahit papaano makaganti siya kay Juancho sa lahat ng ginagawa nitong pagpapahirap sa kalooban niya.